Kabanata 811. Hindi pa nakita ni Rayleigh ang isang tao na gumuhit ng mga pagkakatulad sa pagitan ng isang draconic essence at core ng dragon. Ngunit pagkatapos itong pag-isipan, alam ni Rayleigh na tama ang hula ni Jared. Draconic essences noon, natagpuan sa loob ng katawan ng dragon. At ang mga dragon ay isang uri ng hayop, kahit na ito ay banal. Sa teknikal na paraan, mabibilang din ito bilang isang beast core. Draco, akala ko ba aalis na ako papuntang Nameless Island sa July 15? Kaya bakit kita nakikita? Guys, nandito ngayon. Curious na tanong ni Jared kay Draco. Ibinuka ni Draco ang kanyang bibig. Ngunit wala siyang masabi. Pumasok si Rayleigh at nagpaliwanag. Meron. Pagbabago ng mga plano. Bumalik kami mula sa Nameless Island para pigilan ka sa pagpunta. Pagbabago ng plano. Anong klaseng pagbabago? Kumunat ang noo ni Jared. Hayaan mo akong magpaliwanag. Gusto ni Mr. Draco na maglakbay ka sa Nameless Island sa ika-15 ng Hulyo dahil ang lugar na iyon ay dapat ay isang uri ng istasyon ng transit. Ikaw ay dapat na makalusot sa Dragon Island at kunin ang Draconic Essence. Ngunit nagawa ng mga Derigons na pagsama-samahin ang puzzle at gawin ang planong iyon. Sa amin. Kaya nag-anunsyo sila, sa ika-15 ng Hulyo. Bubuksan ng mga Derigons ang Dragon Island sa lahat. Dahil doon, tiyak na maraming tao sa isla sa araw na iyon. At ang plano mong kunin ang mabibigo ang Draconic Essence sa lihim. Kung tutuusin, tiyak na may makakapansin sa iyo. Parang solemn na si Rayleigh. Tahimik din si Jared. Hindi nakakagulat na sinabi ni Dante na isang kalamidad ang sasapit sa akin sa ika-15 ng Hulyo. Nakikita ko ngayon. Ang pagkuha ng esensya ay mukhang simple lang. Ngunit ang pagpapatupad ay magiging ab-asteristic. Pagkatapos ng lahat, isang tao. Iba pa ang kukuha nito kung ganoon lang kadali. Tumingin si Draco kay Jared at nagpakawala ng buntong hininga. Hindi mo kailangang mag-alala masyado. Mr. Jared, ginagawa ng mga Derigons. Ito ay dahil wala silang ideya kung sino ka. Maaari kang pumunta sa Dragon Island bukas kasama ang lahat. Nakaisip ako ng isa pang plano para kunin ang esensya. Mayroon akong mapa ng isla dito. At, minarkahan ko na ang pinaka-posibleng tagwa ng Twin Dragons. Kinuha ni Draco ang isang mapa mula sa isang bulsa at iniabot kay Jared na nanginginig ang mga kamay. Kambal na dragons. Nagulat si Jared nang malaman na may 2 dragon sa isla. Oo, mayroong 2 dragon sa isla. Ang Ice Dragon at Flame Dragon. Bukas na ang araw. Kung saan sila magkikita. Ginagawa itong perpektong araw para libutin ang isla. Ngunit ito ay isang alamat lamang. Walang tao. Nakita ang mga dragon sa laman. Sabi nga, marami pa ring mga halimaw na nakatago sa isla. At sila ay mapanganib. Nasaktan si Mr. Draco sa proseso ng paggawa ng mapa na ito. Tumingin si Rayleigh kay Draco. Nag-aalala. Pinupuno ang kanyang mga mata. Rayleigh, sinaman ni Draco nang tingin si Rayleigh. Obviously, ayaw niyang sabihin iyon ni Rayleigh. Napatingin si Jared kay Draco at mabilis na hinawakan ang pulso ng matanda. Draco, bakit hindi mo sinabi sa akin na nasasaktan ka? Ako, makakatulong sa iyo. Nang magpadala si Jared ng isang piraso ng kanyang espiritual na enerhiya sa kamay ni Draco upang tingnan ang sitwasyon ng matanda. Ang mukha, kitang-kita niya na bumagsak ang katawan ni Draco. Karamihan sa kanyang mga organo ay nagsara. At ang kanyang, mahina lang ang tibok ng puso. Hindi inaasahan ni Jared na ganoon kalubha ang mga pinsala ni Draco. At ang katotohanan na ang matanda ay nasa ganoong kaitikot-takot. Sa sitwasyon, alam niya kung paano gumawa ng mga table task na makakatulong. Ngunit walang sapat na oras. Kanilang mga kamay. Ang katawan ni Draco ay hindi na makakahawak ng mas matagal. Gayunpaman, walang pakialam si Draco sa kanyang sariling kalagayan. The moment na hinawakan siya ni Jared. Tumingin siya kay Jared. Kakaiba, Mr. Jared.
Nagkaroon ka ba ng mahiwagang engkwentro o ano? May kapangyarihan sa loob mo. Ngunit, hindi sa iyo. Tanong niya. Oh, iyon ay ang Dragon Slayer Sword. Inilapat ni Jared ang kanyang kanang kamay. At ang Dragon Slayer Sword, lumitaw sa kanyang kamay. Ang mga marka ng pulang-pula sa talam ay kumikinang ng maliwanag na tila umaagos ang dugo. Sa pamamagitan ng mga ugat, ang espada ay sumanib sa iyo. Nanlaki ang mata ni Rayleigh sa gulat. Napangiti si Draco. Mukhang kahit ang mga Diyos ay tumutulong kay Mr. Jared. Sa kamay nitong espada, tumaas ang pagkakataon mong makuha ang essence. Natawa saglit si Draco pero naputol ang tawa niya. Maikling sa pamamagitan ng isa pang labanan ng marahas na ubo. This time, umubo pa siya ng dugo. Draco. Draco. Ay nalalayan ni Jared at Rayleigh si Draco. Ngunit kinawayan sila ng matanda at ngumiti. Rayleigh, ipatawag ang mga babae. May kailangan akong sabihin sa kanila. Tumango si Rayleigh at umalis. Habang tahimik na nakatingin si Jared sa matanda. Lumalakas ang presensya ni Draco. Humihina sa bawat segundong lumilipas. At nagsisimula ng mapuno ang kanyang mukha ng mga kulubot. Maya-maya pa ay kaharap na niya. Ang huling sandali ng kanyang buhay. Ilang sandali pa ay bumalik na ang mga babae. Nang makita ni Rene ang nangyari kay Draco ay mabilis niya itong hinawakan. Tagapagturo, guru, anong nangyari sa'yo? Matagal nang nag-aaral si Rene sa ilalim ni Draco. At mahal na mahal niya ang kanyang mentor. Gayunpaman, kinuha lang siya ni Draco sa ilalim ng kanyang pakpak sa unang lugar dahil ang kanyang Frosty constituent ay maaaring sa tulong kay Jared. Tinitigan ni Draco si Rene sa maaaring huling pagkakataon sa buhay niya. At tinapik niya ang ulo ng dalaga. Naramdaman niya, guilty, dahil alam niyang kailangan niya si Rene na isakripisyo ang sarili para kay Jared kalaunan. Pasensya na, Rene. Sorry talaga. Sinisisi mo ba ako sa pagpapasya sa iyong kapalaran para sa iyo? Humingi ng tawad si Draco. Kay Rene ng husto. Sinabi niya kay Rene ang tungkol sa katotohanan. Dahil kailangan niyang isakripisyo ang sarili. Oh, hindi gagana ang plano. Umiling si Rene. This is my choice. Hindi kita sinisisi. Master. Tumingin si Draco sa ibang mga babae bago tuluyang ibinalik ang tingin kay Josephine. Huwag mong kakalimutan. Iyong pangako. Sana ay mahawakan mo ang pagtatapos ng iyong bargain. Tumango ang mga babae. At napagpasyahan ni Josephine ang paglalagablab sa kanyang mga mata. Alam niyang si Draco ang nagdidirect nun. Mensahe sa kanya, si Josephine ay may maapoy na sangkap. At maaari siyang maging malaking tulong kay Jared. Kung sila ay tatakbo sa mga dragon sa isla, mahihirapan si Jared na kunin ang esensya gamit ang kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, kinokontrol ng isa sa mga dragon ang kapangyarihan ng yelo, habang ang isa ay naghari sa kapangyarihan ng mga apoy. Gayunpaman, kasama sina Josephine at Rene. Ang mga pagkakataon ni Jared na makuha ang esensya ay magiging malaki. Pinalakas. Siyempre, iyon ay kung handa silang ibigay ang kanilang buhay para sa kanya. Ngumiti si Draco sa huling pagkakataon sa kanyang buhay. Nabayaran ko na rin sa wakas ang utang ko kay MS. Renalia, sa wakas makikita ko na si Mr. Deregan na may pagmamalaki. Pagkatapos ay hinugot niya ang huling hininga sa kanyang buhay. At ipinikit niya ang kanyang mga mata magpakailanman. Guru, Draco, Draco. Napuno ng kalungkutan ang hangin sa silid. At ang galit ni Jared kay Draco ay nawala kasama ng matanda. Ng tao, hinawakan niya ng mahigpit ang mapa. Binigay ni Draco ang kanyang buhay para gawin ang mapa para sa kanya. Siya ay hindi. Nakita pa niya ang Dragon Island. Ngunit maaari niyang hulaan kung gaano kataksil ang lugar na iyon. Maingat na ginawa ni Draco ang mapa na ito sa mapanganib na isla mismo. Isang luha ang bumagsak kay Jared. Pisngi sa pag-iisip, ngunit ang determinasyon ay sumiklab sa kanyang mga mata. Pagbabayaran kita sa ginawa mo sa akin. Nanay, Deregans. Habang nakatingin si Jared sa walang hangganang dagat sa ibaba niya.
May nagbago sa kanyang kalooban. Bumalik ang lahat sa hotel pagkatapos nilang ibigay kay Draco ang tamang libing. Ngunit walang nagsalita. Malungkot ang kapaligiran. At namumugto ang mga mata ni Renee sa lahat ng pag-iyak. Jared, mag-isa ka bukas. Hindi ako makakasama sa iyo. O ang mga Daragons ay maghahinala kung sino. Ikaw ay, tinapik ni Rayleigh ang balikat ni Jared. Huwag mo akong alalahanin. Rayleigh, tiyak na babawiin ko ang Draconic Essence at lalakas. Tsaka ako, pipilitin ang mga Daragons na humarap sa akin. At ililigtas ko ang aking ina. Matigas na sagot ni Jared. Nang malapit na silang magretiro para sa araw na iyon. Isang malaking grupo ng mga hooligan ang pumasok sa hotel kasama nito. Ang pananakot, ang pinuno ng mga hooligan ay si Sebastian. At mukhang galit na galit siya. Pagpasok niya, sumigaw siya. Ako, gusto ninyong lahat na harangan ang lahat ng paglabas. Walang patutunguhan ang mga B** na ito. Walang sino man. At ang ibig kong sabihin ay walang nakakakuha. Para makatakas matapos akong bugbugin sa Southern Shire. Kapag naabot na natin ang mga ito, pupunta na kayo. Isa-isa ang kanilang mga asno. Oo, boss. Nagningning ang mga mata ng Alapiers ni Sebastian. At mabilis nilang hinaramgan ang lahat ng pasukan at labasan. Nawala ng kontrol ang sitwasyon. Mabilis na pinuntahan ng manager ng hotel. Sebastian at inabutan siya ng sigarilyo. Ano daw ang problema? Mr. Wolfenstein. Anong nakuha? Ka ba? Sir. Binugbog ako ng ilang B** At nandito sila sa hotel mo. Pipilitin ko silang umalis sa pagtatago. Kahit nasaan man sila. Itinulak ni Sebastian ang manager. Dahilan para ma-awkward ang huli. Napakasungit ng pakikitungo ni Sebastian sa kanya. Gayunpaman, dahil si Sebastian ay anak ng pinakamayamang tao sa Southern Shire. Alam ng manager na siya. Patay kung tatawid siya sa lalaki kaya pinilit niyang ngumiti. Talagang may gumawa niyan sa iyo. Southern Shire. Aba, dapat silang parusahan. Pakisabi sa akin ang kanilang mga pangalan. Mr. Wolfenstein. Maghahanap ako. Iyo sila. Gustong-gusto ni Sebastian na ang kanyang kawakuhan ay hinaplos. At ang kanyang galit ay lubos na napawi. How the F*** should I? Alam kong ano ang kanilang mga pangalan. Hayaan akong tingnan ang iyong listahan ng mga bisita at ipapunte sa lahat ng babaeng nananatili sa hotel na ito. Magtipon dito. Nagsimulang pawisan ang manager dahil sa kaba. Mayroon kaming ilang daang bisita dito. At 100 sa kanila ay mga babae. Magiging gulo kung susubukan kong ipatawag silang lahat dito. Hindi lang iyon. Ang kinatawa ng hotel ay, tatamaan ako kung gagawin ko ang sinabi. Pero ito si Sebastian. Hindi ako makakalaban sa kanya. Nang may internal debate ang manager, nakita ni Sebastian ang mga babae sa ikalawang palapag. At, ang kanyang mga mata, ayun sila. Huwag mong hayaang makatakas sila. Sumugod si Sebastian sa ikalawang palapag kasama niya. Goons na sumusunod sa kanyang gising. Ang pagkamatay ni Draco ay nagpalungkot na sa mga babae. At si Sebastian na dumating upang sirain ang kanilang araw ay ang pangwakas. Dayami para sa kanila, si Josephine, Lisbeth, at lalo na si Renee, ay nakakaramdam ng pagpatay. Gumapang ang balat ni Jared nang maramdaman ang balak nilang pagpatay. Hindi niya mawari kung ano ang huling nangyari. Ilang araw, nagtataka siya kung bakit biglang nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan sina Josephine at Lisbeth. Kahit na may 12-dosenang mga alipor si Sebastian, hindi pa rin sila tugma para sa mga kababaihan. Sila ay nasa isang sariling liga. Si Sebastian at ang kanyang mga goons ay sumusugod sa kanila. At ang mukha ni Josephine ay nahulog. Sabi niya, bumalik ka sa mo Jared. Ipaubaya sa amin ito. Kailangan kong magbulalas. Hindi. Kailangan nating magbulalas. Saglit na nag-alinlangan si Jared. Ngunit sa huli ay bumalik siya sa kanyang silid. Hindi siya nag-aalala sa kanila. Dahil nandito si Renee para panatilihin silang ligtas. Naisip niya na si Renee ay malamang na may sapat na kapangyarihan. Kumuha ng 7th level Senior Grandmaster.
Siya lamang ay sapat na upang talunin ang mga buhay na liwanag ng araw sa mga goons. At kasama ang iba pang mga kababaihan na tumutulong. Magiging massacre lang ang laban. Hinatid ni Rayleigh si Melanie. At bumalik sila sa kanilang kwarto. Kung tutuusin, hindi naman siya kailangan para sa isang simpleng laban. Ganito. At si Melanie ay walang alam sa martial arts. Ang kanyang seduction technique ay walang silbi sa ganitong uri. Sitwasyon. Kaya bumalik siya sa kanyang silid. Dumating si Sebastian at ang kanyang mga tauhan sa ikalawang palapag. Ngunit nagulat sila. Hindi tumakbo ang mga babae. Sila, nanatiling nakatayo sa kanilang kinatatayuan na tahimik na tila naghihintay sa kanila. Tiningnan sila ni Sebastian ng masama. Well, matapang, hindi ba? Binugbog mo ako, pero sa halip, sa pagtakas, manatili ka sa isang hotel sa halip. Ano? Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo dahil lang? Kabang martial arts moves. Galit na nakatingin kay Sebastian ang mga babae. Kung nakakamatay lang ang tingin. Matagal nang patay si Sebastian. Nako, huwag mo akong bigyan ng ganyang tingin. Tinatakot mo ako. Sumulyap si Sebastian sa kanila at matapang na lumapit sa kanila. Josephine. Pagkatapos, sinubukan niyang hawakan ang mukha nito na para bang nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa pagbugbog pabalik sa tabing dagat. Kung gusto mo pa ring idikit ang iyong mga kamay sa iyong mga braso. Iminumungkahi kung umihi ka ngayon. Sabi ni Josephine. Malamig si Sebastian. Huminto si Sebastian. At nakasabit ang kanyang kamay sa himpapawid. Pagkatapos ay ngumiti siya. Napaka-feisty mong babae ka. Hoy, tingnan mo. Itong mga lalaking nasa likod ko. Mas mabuting manahimik ka na. O huhuberin ko kayong lahat at ihagis sa labas. Mga lansangan. Tingnan natin kung paano mo nagustuhan iyon. Ikinumpas niya ang kamay at umatras. Nag-aalalang baka tamaan talaga siya ni Josephine. As if on cue. Pinalibutan ng kanyang mga alipors ang mga babae. Ang lahat ng mga panauhin sa ikalawang palapag ay nagbukas ng kanilang mga pinto at pinanood ang palabas kanina. Sila, karamihan sa mga bisita dito ay pupunta sa Dragon Island kinabukasan. Walang tao, mas mahina kaysa sa isang Grandmaster sa kanila. Kaya wala ni isa sa kanila ang natakot kay Sebastian. Hey, kailangan mo ng tulong. Matulog ka sa akin ng isang gabi at kaya kong sipin ang mga idiot na ito para sa iyo. Kaya ko, kahit na nakatali ang isang kamay sa likod ko. Isang lalaking may makapal na balbas ang lumabas at tumingin sa mga babae. Isang kamay. Kaya kong gawin ang parehong sa isang daliri. Ang kailangan mo lang gawin ay makipag-inuman sa akin. Mahina. Dagdag ng mousy man. Sabihin ang salita at ipapadala namin ang mga idiot na ito sa kanilang paglalakbay. Ang kanilang paraan sa impyerno. Siyempre. Oo. At ang hinihiling lang namin ay ang kaunting oras mo sa amin. Dahil may nag-aalok na. Nagpa siya ang iba pang martial artists na sumali sa kasiyahan bilang. Mabuti naman. Obviously. Hindi nila inisip na threat si Sebastian. Ang mga babae ay hindi nagalit na sila ay tinamaan. Ngunit si Sebastian ay positibong nagagalit. Ito ay Southern Sire. Ito ang aking lupain. How dare they look down on me? Marami akong kasamang lalaki. Hindi ba sila natakot? Shut the F*** up and get back in your rooms. May ideya ka ba kung sino ako? Ang tatay ko ang pinakamayamang tao sa Southern Sire. Subukan mo ulit akong hamanin at gugupitin ko kayong lahat. Sebastian. Galit na inagaw ang isang machete mula sa kanyang allopiers at inindayog ito. Gayunpaman, ang kanyang mga banta ay hindi gumana. Tawa lang ng tawa ang mga martial artist. Dahil ang mga banta ay walang iba kundi isang biro para sa kanila. Ang pamagat ng pinakamayaman na tao sa Southern Sire ay wala sa kanila. Ang isang Grandmaster lamang ay maaaring magkaroon ng higit pa kapangyarihan kaysa doon kung gusto nila. At may mga Senior Grandmaster pati na rin ang martial arts. Nandoon din si Grandmaster, 1/3. Ang mga pinuno ng mga nangungunang pamilya sa Summerbank ay mga Grandmaster lamang.
Ngunit ang kanilang mga pamilya ay mas mayaman kaysa sa pinakamayamang tao sa Southern Shire. Naisip ni Sebastian na kaya niyang paikop ang mga martial artist. Pero lingid sa kanyang kaalaman. Biro lang ang tingin nila sa kanya. Ang reaksyon ng mga martial artist ay nagpagalit kay Sebastian. At ang kanyang mukha ay namula sa galit habang ang apoy ang galit sa kanyang mga mata. Maghintay ka. Tuturuan ko kayong lahat ng leksyon kapag natapos ko na ang mga ito. Chase. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling sinabi niya iyon. Lumitaw ang isang binata na nakasuot ng tradisyonal. May hawak siyang paper fan. Ang isang matandang lalaki, si Jared ay nanunood ng kaganapan mula sa loob ng kanyang silid din. Nang makita niya ang binata, nakilala niya ito, siya bilang Christoph, na nakilala nila sa restaurant. Natatakot ako na hindi mo tuturuan ang mga babaeng ito. Any lesson today? Malamig na tinignan ni Christoph si Sebastian. Tumingin si Sebastian kay Christoph. At bumagsak ang mukha nito. Ipagtatanggol mo ba sila? Kung hindi mo alam. Si tatay ay. Bago pa siya makatapos ay biglang nagwagayway ng kamay ang matandang nasa likod ni Christoph. At pinapante si Sebastian. Lumilipad pabalik. Nahulog siya sa unang palapag bago bumagsak sa lupa. Tumalsik ang dugo sa bawat isa. Butas ng kanyang katawan. At nanatili sa kanyang mukha ang multo ng kanyang huling ungol. Nagulat ang mga alipin ni Sebastian sa pagkamatay ng kanilang amo. At nagsikap silang makatakas. Baka masugitan sila. Patay na rin si Christoph. At mabilis na umatras ang mga martial artist na nanunood ng palabas kanina. Sa kanilang mga silid, halatang natakot sila sa taong nasa harapan nila. Hello, mga babae. Ang pangalan ko ay Christoph Chalves. Iniabot ni Christoph ang kanyang kamay. Ngunit ang tanging natanggap niya ay nanlilisik ang mga mata ng mga babae sa kanya. Naiintindihan naman nila dahil ilalabas na nila ang galit at kalungkutan nila ni Sebastian. Kulang na lang ay biglang sumulpot si Christoph at sinasamantala ang pagkakataong iyon sa kanila. Pagkatapos noon ay lumabas na ng kwarto si Jared. Tumingin siya kay Christoph. Tapos hinawakan niya sina Josephine at Lisbeth. Mga kamay. Tara, balik na tayo sa kwarto natin. Ngumuso si Renee kay Christoph bago niya sinundan si Jared pabalik sa kwarto. Tumigil sandali si Christoph. Matapos dalhin ni Jared ang mga babae sa silid at isara ang pinto. Siya, pinaikit ang kanyang mga mata. Ginoo, Christoph. Lumapit ang matandang lalaki na nasa likod ni Christoph at tinawag ang kanyang young master. Kinawayan siya ni Christoph pababa. Wala pa sa aking biktima ang nakatakas sa akin noon. Huli na sa ngayon. Tayo ay pag-usapan ito bukas. With that, tumalikod siya at umalis. Pagbalik sa silid, itinaboy ni Lisbeth ang kamay ni Jared. Ngunit namumula ang mukha nito sa kahihiyan. Kailan? Biglang hinawakan ni Jared ang kamay nila ni Josephine sa labas kanina. Halos lumundag ang puso sa kanya. Dibdib dahil sa kaba na nararamdaman niya. Paumanhin. Instinctive lang ang ginagawa ko. Hindi ko sinasadya. Mabilis na paliwanag ni Jared sa sarili. Baka kinuha ni Lisbeth. Ito sa maling paraan. Lisbeth. Ngunit sinulyapan niya si Josephine. Nag-aalalang baka magselos ito. Gayunpaman, si Josephine ay tila nag-spacing out. At mukhang wala siyang nararamdaman tungkol dito. Anong problema, Josephine? Napansin din ni Jared ang pagkatulala ni Josephine. At nag-alala siya. Wala lang. Mabilis na umiling si Josephine. Oh yeah, may sinabi si Draco sa inyo mga babae. Di ba? Ano ang sinabi niya? Iniisip ni Jared kung anong klase deal na ginawa ni Draco sa mga babae. Wala lang. Anyway, gabi na, kaya matulog ka na. Kailangan din nating matamaan ang dayami ngayon. Tinulak ni Josephine si Jared palabas ng kwarto. Sa sandaling iyon, bumalik din si Melanie sa silid. At nang ang mga kababaihan ay natipon, ang hangin ay napuno ng malungkot na pakiramdam. Walang nagsalita para basagin ang katahimikan. Ang tanging ingay lang sa kwarto. Kanilang paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Josephine,
Lisbeth, kung hindi ako makakalabas ng ligtas, mangyaring alagaan si Jared sa aking lugar. Hindi mo kailangang maging masyadong pessimistic tungkol dito. Josephine, sabi ni Draco, hindi nyo naman kailangan. Isakripisyo ang iyong sarili. Siguro makukuha ni Jared ang esensya nang wala ang tulong mo. Sinubukan ni Lisbeth na magsaya. Tumayo si Josephine. Napangiti si Josephine. Alam niyang sinusubukan lang siyang aliwin ng kaibigan. Lisbeth, kung ganito ang tadhana, mag-imbak para sa akin. Pagkatapos ay tatanggapin ko ito. Hindi ko inaasahan na ako ay mabibiyayaan ng isang nagninangas na sangkap. Ngunit ngayon, na alam ko, handa akong ibigay ang buhay ko para kay Jared. Nanatiling nakaukit ang ngiti sa kanyang mukha habang nagsasalita. Ngunit mukhang nalulungkot ito. Tumigil sa pag-uusap ang mga babae. Habang iniisip ni Melanie sa kanyang sarili. Bakit ang mga babaeng ito ay handang magbigay? Para kay Jared. Bakit sobrang gusto nila siya? Kasabay nito ang pagmamakaawa ni Jared sa kanyang silid. Rayleigh, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto ni Draco sa mga babae. Gawin. Ano ang ibig niyang sabihin noong sinabi niya ang mga salitang iyon? Tanong niya kay Rayleigh. Ipapaliwanag ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, kailangan mo munang matulog. Marami kang gagawin sa Dragon Isla bukas. Tandaan, huwag magtiwala sa sino mang wala sa iyong koponan kapag nasa islang iyon. Sabi ni Rayleigh kay Jared. Hindi ka ba sasama sa akin? Nagulat si Jared. Umiling si Rayleigh. Sinabi ko na sa iyo na malalaman ng mga Derigons kung sino ka talaga kung pupunta ako. Kasama ka, ikaw at ang mga babae ay magiging sapat para sa misyong ito. Maghihintay kami ni Melanie sa magandang balita mo. Balik dito. Nang marinig iyon, naisip ni Jared na may katuturan si Rayleigh. Well, I doubt na may sasabihin pa siya sa akin soon. So, dapat na lang yata akong matulog. Ilang sandali pa ay natulog na ang mga lalaki. Umalis si Jared at ang kanyang team sa hotel at nagtungo sa pier sa madaling araw kinaumagahan. Kahit na, sila, puno na ng tao ang pier. Isang lancha na 5 palapag ang taas ay nakadaong. Sa pier, ang lancha lamang ay maaaring sumakay ng 1,000 pasahero. At iyon ang patunay na marami ng mga taong patungo sa Dragon Island. Bagamat alam ng lahat na ang Dragon Island ay maaaring isang one-way na tiket patungo sa impyerno. Hindi nila mapigilan. Tukso ng gantimpala. Nais ng lahat na makuha ang kanilang mga kamay sa kayamanan ng isla. At sila, nagpasya na gawin ang paglalakbay kahit na alam ang mga panganib nito. Sinuri ng inspector ng tiket ang lahat ng mga pasahero para sa mga tiket. Marami sa kanila ang walang tiket. At sinubukan nila. Dumaan sa inspector. Kahit na walang nakalusot. The Derigons sponsored the ferry. So all the tauhan ay binubuo ng mga miyembro ng pamilya Derigon. Dahil dito, halos imposibleng sumakay. Ang lancha na walang tiket. Nakita mo ba iyon? Sinubukan ng isang senior grandmaster na pumuslit sa lancha. Ngunit siya ay nabugbog at natapon. Nasa dagat, iniisip ko kung sino ang mga Derigons. First time ko rin silang marinig. Malamang hidden clan sila. Maging ang mga inspector ng tiket ay mga grandmaster. Sa tingin ko dapat lang tayong maglaro ayon sa mga patakaran. Dalawang martial artist ang nasa isang tahimik na diskusyon sa hindi kalayuan kay Jared. Kahit na hindi sila tahimik, sapat na para hindi marinig ni Jared. Nang mabalitaan ni Jared na ang lahat ng mga tauhan sa lancha ay bahagi ng mga Derigons. Nakaramdam siya ng pananakit, sila sa pagpapahirap sa kanyang ina. Gayunpaman, pinanatili niyang kontrolado ang kanyang pagnanasa sa dugo. Alam niyang hindi malakas para labanan ang mga Derigons. Ang tanging magagawa niya ay pigilan ang kanyang galit. Kapag siya ay naging sapat na makapangyarihan, siya ay susugod patungo sa Derigons at iligtas ang kanyang ina. Kung ang landas na iyon ay ilalagay sa pagpatay. Kung gayon, gagawin ni Jared anumang bagay para sa kanyang ina na hindi pa niya nakita. Nang ang lahat ay naghihintay sa pila para sa kanilang turn. Isang grupo ng mga tao ang pumasok at sinabihan ang lahat. Gumawa ng paraan para sa kanila.
Lumingon si Jared para tingnan kung sino iyon. At laking gulat niya. Nakita niya si Kristoff at ang kanyang mga alipin. Pagkuha ng unang pwesto sa linya. Since it was Kristoff, nobody said anything and simply made way for them. Nang madaanan ni Kristoff si Jared at ang mga babae, sinaman niya ng tingin si Jared. Kahit si Kristoff at ang mga tauhan niya, nilabag ang mga patakaran. Walang sinabi ang inspector. Sa halip, hinayaan niya sila, nang ang lahat ay pumila na at naghihintay ng kanilang turn. Muli na namang nagkagulo, at isa pang grupo ng mga tao ang pumutol sa linya. Isang grupo iyon ng mga lalaki na pinamumunuan ng isang binata na may pulang buhok at nakasuot ng pulang damit na tugma. Kailan? Nang lahat ang binata. Napabuntong hininga sila. Si Kenneth Flashfire Carroll. Namuo ang takot sa mata ng lahat. At dali-dali silang gumawa ng paraan para sa kanya. Maging ang lalaking ito ay nandito rin. Ang lalaking nasa harap ni Jared ay mukhang nabigla. Sino ang lalaking iyon? Ginoo. Curious na tumingin si Jared sa lalaking nasa harapan niya. Ramdam ni Jared na ang binata ay isa lamang senior grandmaster. Masasabi niya na kahit si Kristoff, mas makapangyarihan kaysa sa binata. Ngunit tila mas natakot sa kanya ang lahat kaysa sa kanila. Kristoff, kakaiba yon. Napatingin ang lalaki kay Jared. May sasabihin pa sana siya. Ngunit na-realize niya. At naging A. Medyo excited. Ikaw ba Jared? Jared Chance. Nagulat si Jared na kilala siya ng lalaki. Paano niya ako nakilala? Alam ng lalaki na nagsisimula ng maghinala si Jared. Kaya ipinaliwanag niya. Napanood ko ang laban ninyo ni Xander. Kaya kilala kita. Natalo mo ang isang martial arts grandmaster sa murang edad. Not to mention pinatay mo. Pati siya. Dapat kong sabihin. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin upang pagmasdan. Nakaramdam si Jared ng papuri dahil sa papuri. Napangiti siya at muling tinanong ang lalaki. Mister, ano po? Ang pakikitungo sa lalaking may pulang buhok. Bakit takot na takot ang lahat sa kanya? Mas handang magpaliwanag ang lalaki pagkatapos niyang makilala si Jared. Ang lalaking iyon ay si Kenneth Carroll. Ang nag-iisang anak na lalaki ni Zeke Carroll. Ang pinuno ng Thunderstorm Sect. Siya ay impulsive at malupit. Hindi mahalaga ang panahon. Palaging magkakaroon ng mga salungatan sa mundo ng martial arts. Kahit na karamihan sa atin ay hindi lalampas sa linya. Gayunpaman, ang panuntunang iyon ay hindi naaangkop kay Kenneth. Palagi siyang pumupunta para sa pagpatay. At kitilin niya ang mga buhay ng hindi mabilang na tao ngayon. Akalain mong may pumatay sa batang iyon. Ngunit ang kanyang matanda ay isang veterano. Martial arts grandmaster. Kaya walang magtatangkang gumawa ng ganoon. Matapos makapunta si Kenneth sa harapan, tumingin siya sa paligid. At ang iba pang martial artist ay nagbitin ng kanilang ang mga ulo. Natatakot na baka ay lock niya ang mga tingin sa kanila. Ang ilan sa kanila ay sumuko pa sa isla at nagpas siyang umalis. Walang gustong mapansin ni Kenneth kung matutulungan nila ito. Ipinakita ni Kenneth sa inspector ang kanyang ticket. At pinapasok siya ng inspector nang walang sinasabi. Well, gusto kitang makita dito, Mr. Carroll. Ano ang nagdadala sa young master ng Thunderstorm Sect? Ito. Nasa lansya na si Kristoff. Nang makita niyang sumusulpot si Kenneth ay napangisi siya. Obviously, niya hinawakan si Kenneth sa anumang bagay. Kung pwede ka dito, bakit ako hindi? Ngumisi si Kenneth. Walang sinasabi ang mga Daragons. So shut your bitag. Tanga ni Kristoff. Papatayin mo lang ang sarili mo kung sa tingin mo ay sapat kang makapangyarihan para gawin ito. Biyahe. Si Kristoff ay disdainful. Kahit na siya ay sapat na makapangyarihan upang maging ganoon. Baka kasing edad niya si Kenneth. Ngunit si Kristoff ay isa ng top-level senior grandmaster. Habang si Kenneth ay 5th level pa lamang. Grandmaster. At iyon ay salamat lamang sa pagbibigay sa kanya ng kanyang ama ng maraming halamang gamot at table task. Hoy! Hindi mo alam. Baka ngumiti si Lady Luck sa akin. Napangisi si Kenneth. Wala pa sila sa isla. Pero naghahanda na ang dalawang lalaki para makipag-away. Aaway kayo.
Bale kung sasali ako. Isang bata at mayabang na lalaki ang lumitaw sa kubyerta. At grupo ng mga makapangyarihang martial artist ang nakatayo sa likuran niya. Nagulat ang lahat ng martial artist sa paligid nang makita ang bagong dating. The Asterisk Man. Nandito na ang tatlong manggugulo. Dapat akong umatras ngayon. Ang paningin ng ikatlong binata ay natakot sa lalaking nakatayo sa harapan ni Jared. At aalis na sana siya bilang. Mabuti naman. Teka, Mister. Sino ang lalaking ito? Hinawakan ni Jared ang lalaki bago ito makaalis. Iyan ang young master ng Shadow Estate. Si Colin Zer. Mukhang magiging isang kaganapan ang paglalakbay na ito. Isa. At iyon ay isang maliit na pahayag. Sundin mo ang payo ko at umalis ka. Baka mamatay ka. Nagmamadaling umalis ang lalaki pagkatapos noon. Napansin ni Jared na marami na ring mga martial artist ang umaalis. Sila. Itinapon ang kanilang mga tiket sa isang tabi at sumuko sa paglalakbay sa Dragon Island. Umalis ang kalahati ng mga bisita dahil lang sa ang tatlong binata. Siguradong makapangyarihan talaga ang pamilya nila. Gumamit si Jared ng espiritual na kahulugan upang suriin si Colin upang sukatin ang kanyang lakas. Ngunit napakunot ang noo niya nang mapansin ang level ng kapangyarihan ni Colin. Isang newbie Grandmaster. May gusto siya sa isla. Kahit sinong random na lalaki dito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Colin. Kumunat ang noo ni Kenneth at Kristoff. Sa tingin mo makakamit mo ang anumang bagay dito. Baka kainin ka ng mga hayop sa tanghalian. Biro ni Kenneth. Baka mamatay ka bago ka pa makarating sa isla. Ngumiti rin si Kristoff. Imbes na magalit, sumagot si Colin. Ngayon, napakalayo na niyan. Hindi mo ako masusumpa ng ganyan. Baka, maging mahina kaysa sa inyo. Ngunit mas marami akong babae kaysa sa inyong dalawa. Tumahimik ka. Hindi iyon isang tagumpay na dapat mong ipagmalaki. Inilibot ni Kenneth ang kanyang mga mata. Colin. Ngumisi si Colin. Hindi ako katulad mo. Kenneth, you're an infamous killer. Samantalang ako womanizer. So I take it na sapat na ang mga babae mo ngayon. Ano ang iyong bagong libangan? Namamatay ba ito? Pagbaril ni Kristoff, si Colin ay may masamang tingin. Hindi naman. Kristoff, hinding-hindi ako magsasawa sa mga babae. Nandito lang ako para magsaya. Yun lang. Hindi ako makikipag-away sa sino man sa inyo. In fact, I need you guys to protect me. Biro muli ni Colin. Tignan mo ba? Alam ng lalaking ito ang kanyang paraan sa paligid ng mga tao. Naisip ni Jared. Mukhang magkaibigan siya. Kasama sina Kenneth at Kristoff. Sige. Kung gayon mas mabuting sumunod ka sa akin at huwag kang tatakbo. Hindi sila makikinig sa isang taong sinusubukang maging palakaibigan. Not to mention na si Colin ang bata. Master ng Shadow Estate. Hindi siya aawayin ni na Kenneth at 2/3. Kristoff kung matutulungan nila ito. Pumunta silang tatlo sa lobby. Habang ang iba ay bumalik sa pila para tingnan ang kanilang mga tiket. Nakatayo sa isang cabin sa ikalimang palapag ang isang binata na nakasuot ng tradisyonal na damit at maikling buhok. Na nangangasiwa. Lahat sa lancha. Ang lalaking iyon ay si Godric ng mga Dragons. Maaaring bata pa siya. Ngunit isa na siyang martial arts Grandmaster. Nagmula si Godric sa isang pamilyang sangay. Bagamat isa pa rin siyang mahalagang miyembro sa pagiging martial arts grandmaster sa kanyang edad. Magkakaroon siya ng pagkakataon na malinisan ang kanyang katawan pagkaraan ng ilang panahon. At kung siya ay matagumpay, siya ay maaaring maging isang magsasaka at maimbitahan sa inner circle ng pamilya. Ginoo, Dragon. Wala kaming visual ni Rayleigh o Draco sa mga martial artist. Lumapit ang isang katulong. Godric at tahimik na nagsumbong. Hindi tanga si Rayleigh. Hinding-hindi siya pupunta dito sa takot na malaman natin kung sino ang nawawalang bata. Bilang. Para kay Draco. Dumating siya sa isla sa pamamagitan ng puwersa at nagbayad ng mabigat na presyo. Malamang patay na siya ngayon. Godric. Binabantayan pa rin ang lancha na parang gusto niyang makita ang lahat ng pasahero. Isa pang bagay,
Ginoo, sabi ng katulong. Ang pamilyang Chalves, ang Thunderstorm Sect, at ang Shadow. Ipinadala na rin ng estate ang kanilang mga young masters. Dapat ba nating ituloy ang plano natin? Oo, magpapadala na lang kami ng magsasabi sa kanila tungkol dito pagdating ng panahon. Gusto kong tiyakin ito. Ang plano ay isang tagumpay kahit na ano. Isang bakas ng kalupitan ang lumitaw sa mga mata ni Godric. Siya ay isang walang awa. Taong gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Ang lahat ay sumakay sa lancha hindi nagtagal. Habang tumutunog ang busina, lumipad ang lancha at patungo sa Isla ng Dragon. Papunta na sana si Jared sa reception at magpa-reserve ng kwarto. May ilang oras pa bago sila ay darating sa isla, at hindi sila maaaring pumunta ng walang silid. Sa itaas ang pagkuha ng isang kwarto ay nangangahulugan na maaaring lumayo si Jared sa karamihan. Pagkatapos ng lahat, kung makikita siya ng mga Cooper, ito ay magiging gulo. Papunta pa lang siya sa reception. May lalaking naka-black suit, black hat, at isang pares ng black. Dumaan ang sunglasses ni Jared. Mapatla ang kamay ng lalaki. At pagkatapos niyang lampasan si Jared, tumungo siya, diretso sa reception. Isang demonic cultivator. Naramdaman ni Jared na ang lalaki ay isang demonic cultivator sa sandaling dumaan siya. Sa pamamagitan niya, kung tutuusin, amoy nakakamatay ang aura ng lalaki. Nang bumaling ang tingin ni Jared sa lalaki, huminto siya at tumingin saglit kay Jared bago siya pumunta. Bumalik sa kanyang negosyo. Hindi siya pinansin ni Jared at pumunta na rin siya sa reception. Hindi ito ang oras para pukawin ang isang kaganapan at akitin. Hindi gustong atensyon. Bigyan mo ako ng kwarto. Bigyan mo ako ng kwarto. Sabay na nag-request ang lalaking nakaitim at Jared. Dahan-dahan naglabas ng card ang receptionist. I'm very sorry, mga sir, pero isang kwarto na lang ang natitira. Nagkatinginan si Jared at ang lalaking nakaitim. Tapos kinuha nung lalaki yung card nung receptionist. Ginulo. Umalis siya kaagad at tumanggi na makipag-usap pa kay Jared. Halata naman na siya, ay hindi rin nais na makaakit ng anumang atensyon sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonic cultivators ay kinasusuklaman ng lahat sa mundo ng martial arts. Kung alam nila na siya ay isang demonic cultivator, papatayin nila siya. Ayaw ng lalaki na makaakit ng ganoong atensyon sa sarili. Bago pa man siya mapadpad sa isla. Hawakan mo dyan. Bigla siyang pinigilan ni Josephine at ng mga babae bago siya makaalis. Nakita nila ang nangyari sa reception. Kinuha lang ng lalaking ito ang card at sinubukang umalis ng hindi man lang nagsasabi ng isang salita. Iyan ay sadyang bastos. Kung pwede lang nakipag-negotiate sa amin. Binigay na namin yung silid sa kanya. Maling paraan ang ginawa ng lalaki sa mga babae. Kaya pinuntahan nila siya at pinigilan siya. Anong gusto mo? Napatingin ang lalaking nakaitim sa mga babae. Bastos ang ginawa mo kanina. Hindi mo basta-basta kunin ang card ng ganyan. Ibalik mo yan. Turo ni Lisbeth sa lalaki. Tumingin saglit ang lalaki kay Jared. Alam niyang kaibigan ni Jared ang mga babae kaya hindi na siya nakipagtalo. Kasama nila. Sa halip, sinubukan na lang niyang lagpasan ang mga babae. Hoy! Nagiging unreasonable ka lang ngayon. Hindi ka basta-basta makakaalis ng ganyan. Pinigilan ni Josephine ang lalaki. Muli, lumayo ka, o hindi ito magiging maganda para sa iyo. Malamig na pagbabanta ng lalaki. Oo, gusto kong makita kang sumubok. Hindi man lang natakot si Josephine sa lalaki. Si Renee lang ang makakaharap ng maraming bagay. Ng mga regular na martial artist. At silang tatlo ay maaaring makipaglaban sa ilang makapangyarihang kalaban. Sa ibabaw sinuportahan din sila ni Jared. Nagsimulang palibutan sila ng mga tao nang mapansin nilang may nangyayari. Nang makita nila, si Josephine at ang mga babae, lalo silang na-excite sa mga mangyayari. Kung tutuusin, magiging boring ang biyahe sa isla. Kaya wala silang pakialam. Aliwan. Si Colin ay nasa kanyang cabin na. Ngunit nang marinig niya ang kaguluhan, bigla siyang bumangon at sinubukang makita.
Ano ang nangyayari? Nang makita niya ang mga babaeng nakaharap sa lalaking nakaitim. Naagaw ang atensyon niya. Mabilis na bumangon si Colin at bumaba. At sumunod ang kanyang mga tauhan. Napansin ni Jared ang dami ng tao na nagsisimula ng bumuo. Ayaw niyang may makaapekto sa kanilang paglalakbay sa island. Kaya sasabihin na sana niya sa mga babae na kalimutan na ito. Gayunpaman, nang pipigilan na sila ni Jared. Nakita niya si Colin at ang kanyang mga tauhan na mabilis na lumapit sa eksena. At ang mga tao ay gumawa ng paraan para sa kanila. Hoy ikaw! Bakit hindi mo piliin ang isang tao sa iyong sariling laki? Ang mga lalaking katulad mo ay nandidiri sa mga babae. Ako. Ininsulto ni Colin ang lalaking nakaitim na hindi man lang alam ang buong sitwasyon. Tapos, ngumisi siya sa mga babae. Kahit na mas mukhang isang leer. Huwag kayong mag-alala, mga babae. Tutulungan kita. Parang masusuka si Josephine at ang mga babae nang ngumiti si Colin sa kanila. Ngunit pinigilan nila ito. Yung card. Sa atin. Ngunit inalis niya iyon. Napatingin si Colin sa card na hawak ng lalaking nakaitim. At ngumiti ito. Huwag kayong mag-alala, mga babae. Babawi ako para ikaw. Tiningnan niya ang kanyang mga tauhan. At tumango sila. Ang isa sa kanila ay lumapit sa lalaking nakaitim na mayabang. Hoy! Ibigay mo sa akin ang card na iyon. Nagpareserba ako ng kwarto. Kaya akin ang card na ito. Mahinahong sagot ng lalaking nakaitim. Tumigil ka sa pagyammer at ibigay mo na lang sa akin ang card na iyon. Naririnig mo. Mayabang na hiling ng alipin ni Colin. Napatingin ang lalaking nakaitim sa alopeers ni Colin bago sumulyap saglit kay Colin. Sa halip na makapasok, isang pagtatalo, sinubukan ng lalaki na umalis. Kung ang karamihan ay patuloy na nagtitipon. Alam ng lalaki na ito ay isang bagay. Nang panahon bago napagtanto ng isang tao na siya ay isang demonic cultivator. Nainis ang alopeers ni Colin na hindi siya pinapansin ng lalaking nakaitim. Kumunat ang noo niya at lumapit para makapasok. Ng lalaki, sabi ko ibigay mo sa akin ang card. Bingi ka ba o ano? Umalis na ako. Nagsisimula ng magalit ang lalaking nakaitim. What the hell? How dare he talk to me ng ganyan? Galing ako sa Shadow Estate. How dare he deny me? Ako, isa akong 5th level senior grandmaster. Walang makakausap sa akin ng ganyan. Napakunot ng noo si Colin sa ugali ng lalaking nakaitim. At bumagsak ang mukha nito. Ang lakas ng loob niyang tumanggi sa utos ko. Di asterisk man siya. Napansin ng alipin ni Colin ang maasim na kalooban ng kanyang young master. At alam niyang napahiya niya si Colin. Kung siya, nabigo ang gawain. Alam niyang parurusahan siya ni Colin kapag bumalik sila. Sa sobrang desperasyon at galit. Siya, itingal sa lalaking nakaitim at sinubukang sunggaban. Isa siyang 5th level senior grandmaster. At ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Dumating na rin sina Christoph at Kenneth. Nagulat si Christoph nang makita si Josephine at ang mga babae noong una. Pero ngumiti siya. Nakikita ko kung bakit nakipag-away ngayon si Colin. Napatingin si Christoph sa lalaking nakaitim at ngumiti kay Colin. Colin, matatalo ang iyong alipin. Nararamdaman niya ang antas ng kapangyarihan ng lalaking nakaitim. Maaaring pinagkukunwari ng lalaki ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit si Christoph, maramdaman niya na mas malakas siya kaysa sa ipinaparamdam niya. Niloloko mo ba ako? Isa siyang 5th level senior grandmaster. Walang paraan na matatalo siya. Colin, ngumisi. Well, kung ipipilit mo. Ngumiti si Christoph kay Colin at patuloy na nanonood. Sa sandaling umatake ang alopeers ni Colin. Nahulog ang mukha ng lalaking nakaitim at napalitan ng galit. Siya, nagtitimpi kung sakaling malaman ang tunay niyang pagkatao. Ngunit patuloy na kinuha ng lalaki ni Colin. Bentahin ito. At sa wakas ay nagalit ito sa kanya. Sakto nang ihagis ng alopeers ni Colin ang kanyang suntok. Tumugon din ng suntok ang lalaking nakaitim. Sa parehong pagkakataon, inihayag niya ang kanyang cultivation level top level senior grandmaster. Christoph naka-level niya ang lalaking nakaitim. At parang hindi naman.
Masyadong luma. Napansin ng isang matandang lalaki sa tabi ni Colin ang kapangyarihan ng top-level senior grandmaster na nagmumula sa lalaking pumasok. Black. At sumigaw siya. Mag-ingat ka. Ang babala ay dumating na huli na. Gayunpaman. Dahil ang lalaking nakaitim ay nakarating na sa kanyang suntok. Ang alipin ni Colin. Napasigaw siya sa matinding paghihirap habang pinalipad siya pabalik bago bumagsak sa isang malakas na kalabog. Siya ay umubo ng dugo. At ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Kung hindi siya ginagamot, malapit na siyang mamatay. Nagkatinginan ang mga natitirang alipin ni Colin. Pagkatapos ay pinalibutan nila ang lalaking nakaitim.